Bagamat hindi pa rin tuluyang napapawi ang pangambang dulot ng lindol kamakailan, todo paghahanda na rin ang mga Boholano para sa hagupit ng bagyong Yolanda. Sinuri ang mga evacuation center para matiyak na matibay ang mga ito. Kinansela na rin ang mga klase at biyahe sa ibang karatig lalawigan. Live mula sa Tagbilaran City sa Bohol, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ngayong signal number 3 narito sa Bohol at nagpaparamdam na ang sama ng panahon sa mga lugar katulad ng Mindoro at Aklan. Masusi na naging paghahanda ng mga komunidad, lalo na yung mga nakatira malapit sa dalampasigan. Narito ang ulat. Hindi alintana ng mga Boholano ang nagdaang lindol sa kanilang isinasagawang paghahanda sa bagyong Yolanda. Puspusan ang paghahanda sa bayan ng Tubigon, ang command center ng mga relief goods para sa 8 pang bayan sa Bohol. Narito tayo sa warehouse ng DSWD at ng World Food Program at nakakasana ito para sa bagyong Yolanda. Bawat pack sapat sa isang pamilya sa loob ng isang araw. May laman itong 3 kilong bigas, 4 na piraso ng noodles, meatloaf, sardinas at chocolate drink at meron itong 3 sachet ng kape. Nauna nang sinuri ng municipal engineer at DPWH ang mga gusaling tinukoy na evacuation center upang matiyak na matibay ito. Kaya sinabihan ko sila kung maaari, kung diskumpiyado kayo, tawag lang kayo sa opisina para inspeksyonin natin ulit. Pero may ilang sa mga tent muna sumisilong kahit inabisuhan na silang lumikas dahil nakataas na ang storm signal number 2 sa Bohol. Yung mga coastal barangays, yun ang priority namin na ililikas. Kasi yun talaga ang may flash floods. May mga ilan ding sa sementeryo nakapwesto. Ayaw naman nilang manatili sa kanilang bahay sa takot na muling magkalindol. Ngayong araw, naranasan ng pabugsubog-sung ulan sa Tagbilaran City. Tila nagbabadya na ang bagyo. Dahil dito, kanselado ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Kanselado rin ang biyahe ng mga bangkang patungo sa Boracay Island. Kaya pagdating sa Katiklan Jetty Port, pila-pila ang mga lokal at dayuhang turista. Hindi muna sila pinapasok sa terminal matapos pahintuin ang biyahe bandang 2:00 ng hapon. Kahit di pa kalakasan ng alon, ayaw daw isapalaran ng Philippine Coast Guard ang mga turista sa 5 hanggang 10 minutong biyahe pa Boracay. Hindi natin masabi kasi yung bagyo na super typhoon is parating pa lang. Mag-landfall siya bukas ng umaga, 9 to 10 a.m. Kaya take precautionary measure na tayo rito. Sa Roxas Oriental Mindoro naman, maaliwalas pa ang panahon. Sinamantala ito ng mga otoridad para maghanda sa bagyo. 0 casualty ang target ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ng lahat ng bayan sa buong Oriental Mindoro. Kaya maagang sinuspindi ang mga klase. Pinagbawal na rin maglayag ang mga mangingisda. Kasabay nito ay nabisuhan ng lumikas ang 12,000 residente mula sa 5 coastal barangay. Maaga rin pinalikas ang mga residente sa barangay Paklasan patungong Roxas Gymnasium upang doon sumilong. I-identify din namin yung mga second story buildings, national high school na maging evacuation center. Jessica, kuha ito ni Mark Bautista ng GMA Cebu. Ito ay kuha sa Anday, isa sa mga bayan sa silangang bahagi ng Bohol na isa sa mga malapit sa dadaanan ng bagyo. Samantala, narito tayo ngayon sa pantalan ng Tagbilaran City at kung makikita ninyo, yung mga sasakyang pandagat nakahimpil sa ngayon. Isang babala at paunawa sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga taga-Bohol, huwag na makipagsapalaran at bumiyahe sa dagat, delikado. Jessica. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Bohol, Bam Alegre.